Yes, again, alright, mga minamahal. Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, pag-usapan natin to, nagbabagang balita. Umiinit, mainit pa sa hot. Diba kung saan pinuna ni Senator Panfilo Lacson ng Botox, ang nose job, ang retoke sa mukha, walang iba ni Senator Amy Marcos. Ano ba kasi yung issue? Bago natin i-play yung video, mga minamahal, ito kasi yon. Ang ingay kasi ni Amy, 'di ba, sa usapang pork. 'Di ba? Ang ingay ni Amy sa usapang pork. Pero ang hindi natin alam, abay itong si Amy Marcos ay meron talagang malaking pork. At salamat dito nga po sa Cabral Files. Kasi ang aims ni Ping Lacson sa Cabral Files na 'yan, 'di ba, yung document na 'yan. Same lang din yung document na nilabas ni Leviste, pero may mga kulang-kulang na evidence. Pero yung doon sa ombudsman, kaya niya yan binulatlat kasi mayroon siyang gustong makita doon para mapanagot yung 300 plus na mga congressman na merong pork, 'di ba? Tapos hindi man lang natin makita kung saan napunta, 'di ba? Yung sa Cabral Files, tapos yung 24 na senador. Tapos ito, nakita niya itong si Manang Amy. Yung tipong nagbabatikos ka pero tahimik ka sa sarili mong pork. Itong sabi ni Lacson. Amy Marcos makes a lot of noise criticizing the 2026 budget for having pork, but she had pork in the 2025 budget. Sukot nito. She has no moral ascendancy to criticize because in the first place, she was a member of the Senate contingent in the Bicameral Conference Committee. Why didn't she raise the issue that there was a pork? We heard nothing from her then when she was in the BICAM. World War malala to. Ayan, Amy Marcos had 2.5 billion pork allocable in 2025. Yan yung sabi ni Lacson. Si Amy nanggigil eh. 'Di ba? Sabi niya, mukhang gusto pa ata akong suntukin sa bunuotan ni Ping Lacson, hindi ako mananalo sa kanya. Napikon si Ping. Paano ka sasabunutan? Retokada ka. Paano ka susuntukin? Baka mamaya suntok lang sa'yo yung ilong mo kumipi. Ano din nga natin ito, mga minamahal. Bakla ako. Kaya siya nagkamon ng sabunutan. On both counts, I say nothing can be farthest from the truth. Una, hindi po piluka ang aking buhok. Naku po, hindi po piloka ang aking buhok. Eto na. Idugtong ko na rin na walang peke sa mukha ko. Aray ko. Anong ulit? Walang peke sa mukha ko. Hindi po piluka ang aking buhok. Idugtong ko na rin na walang peke sa mukha ko. Hoy, katulad din sa akin, walang peke sa mukha ko. Tingnan niyo yung ilong ko. Walang peke sa mukha ni Mima. Walang pinagawa kahit baba. Ay, nasakit na ito. Aray ko, walang peke sa mukha ko. Hindi rin pustiso ang ngipin ko. Hindi din postiso ngipin ko, naka-brace lang ako Pero nothing wrong sa mga retokada. Inuulit lang natin na walang masama kung magparetoke ka as long as doon ka nakakakuha ng self-confidence mo. We are just, we are talking about Amy Marcos. Si Amy lang. And sa mga may pinagawa, may pinaretoke dyan, wag kayong magalit kay Mima kasi kay Amy lang kami nakafocus. Kasi kahit ako gusto ko din magparetoke ng ilong pero I don't have enough, enough ipon, enough money just to have a surgery. I like having a, magandang nose. 'Di ba? Pero anyway, baka next time, 'di ba? Next time. My teeth are all mine. Ulitin ko, walang peke sa anumang bahagi. Talagang inulit niya pa, no? Walang peke sa anumang bahagi ng katawan. Ng aking mukha. Pangalawa, lalong hindi ako bakla. At yung iniisip ni Senator Amy, na bakla ako,
wala siyang maaaring makita na macho dito sa mundo. Pangalawa, or anyway, please don't get me wrong, I have nothing against homosexuals. It is their choice, and I respect them for that. But as far as I'm concerned, kahit hindi ako kagwapuhan, para sa akin, masarap pa rin na maging tunay na lalaki. Kala ko masarap pa rin maging ako. At tulad ni na Tito Soto at Kiringo Hunasan, macho din po ako. Lalaking lalaki. Period. End of discussion. Aray ko. On Monday, January 19, we will resume the Blue Ribbon Committee hearings to further clarify some issues surrounding the flood control anomalies. Hence, we'd like to know more about the so-called Cabral files. Ay, ano mo nga ba? Wait lang ha, mga minamahal. Ano nga ba ang ibig sabihin ng tinutukoy ni Ping Lacson na Cabral Files? Alam nyo na yun, no? Mga minamahal. Ang Cabral Files is, yan po yung tumutukoy sa mga dokumentong naglalantad ng aktwal nagalaw ng pondo sa budget process, lalo na po sa bahagi ng Senate at Bicameral Conference Committee. So, gets ninyo mga minamahal, hindi lang po ito simpleng, anong tawag doon? Spreadsheet. Hindi lang po yan mga minamahal, simpleng spreadsheet. Yan po ay isang pinaka-footprint, 'di ba, ng budget negotiation. At diyan din natin makikita mga minamahal kung sino ang may impluwensya at kung gaano kalaki ang mga pumapasok sa kanila. At malinaw sa Cabral Files mga minamahal na may mga allocable funds, 'di ba? Na nakatalaga sa iilang mga senador na hindi dumaan sa malinaw na public scrutiny. 'Di ba? Ngayon, ano ba ibig sabihin ng allocable funds? Ang allocable funds, mga minamahal, pondo na may impluwensyang ilaan sa isang mambabatas. So, hindi direktang pork barrel, 'di ba, sa pangalan, pero pareho naman ang epekto nito. Pero hindi ko sinasabing illegal. Mga minamahal, ang allocable funds or yung pork na yan. Hindi ko sinasabing illegal, pero pera kasi to ng taong bayan, 'di ba? So, ang tanong, sino ba ang nagdedesisyon? Saan ba ito inilalaan? Ano ba yung mga proyekto? Sino ba yung mga nakikinabang? So, kung meron namang malinaw na scrutiny, then walang problema. Alright, continue tayo. Not necessarily from Congressman Leandro Leviste, although he is most welcome to attend and participate in the hearing. In fact, we're also sending an invitation to the Speaker of the House of Representatives. But we prefer to get it from the original and official source itself, the DPWH, Department of Public Works and Highways. In this regard, we are issuing a subpoena ducis tecum to Secretary Vince Dizon with the end in view of consolidating all the files, including but not limited to what the late Undersecretary Cabral left before she died, and which are confirmed to be in the possession of the department and which the Blue... Uy, good job yan, Ping, ha? Diba? At least na-reveal mo. Actually, ito pala yung balita. Ito pala yung balita, mga minamahal. Ito. Una na kasing sinabi ng Blue Ribbon Chair na tila maingay daw si Senator Amy pagdating sa di umano'y pork sa 2026 budget. Pero may allocation pala sa kanya noong 2025. Hindi rin daw ni-raise ng senadora sa BICAM ang mga issue niya sa pork kahit miyembro siya nito. O, diba? O, hindi niya ni-raise ang issue sa BICAM kahit pamiyembro siya nito. Ngayon, ano ba ibig sabihin ng BICAM, mga minamahal? Ang BICAM po ay yung nag-aayos ng ng final version ng budget. So, nagdedesisyon kung ano ang matatanggal at nagdedesisyon din kung ano yung madadagdag. So, huling gatekeeper, yan yung huling gatekeeper bago maging batas. So, dyan po ini-insert yung mga last minute insertion. So, kung ikaw ay kasama sa BICAM, may karapatan ka sanang tumutol. 'Di ba? May pagkakataon kang magbunyag. 'Di ba? May obligasyon kang magsalita.
Pero, bakit hindi mo ginawa? 'Di ba? Why you didn't raise the issue before? 'Di ba? At ngayon, itong si Amy, wala pa ding malinaw na sagot para sa mamamayang Pilipino. Tapos ngayon, magsasalita siya, mag-iingay siya na tungkol sa mga pork na yan. Kupal ka ba, girl? Continue. Naging present pa raw ang presidential sister sa mga ayuda distribution last year. Kahit nilalabel niya raw ngayon ang financial aid na MAIFIP at AIX bilang soft pork. Kalaunay nag-post na lang si Marcos ng isang litrato niyang nagpapaparlor at sinabing dun ka sa faraway. Una nang ipinaratang ni Senator Amy na ang soft pork sa 2026 budget, gaya ng mga ayuda, ay Tarantado talaga to si Amy ng mga minamahal. Ang ingay, kaloko. Diba? Oh, maingay ka ngayon pero bakit tahimik ka? Nung meron kang kapangyarihan, 'di ba? Maingay noon. Tapos nung tapos ng proseso, diba? Hindi ko mag-gets matapang sa press con pero tahimik sa accounting. Anong problema nitong daga na to, 'di ba? Actually, yung ginagawa niya, may pattern na Talagang inaatake niya talaga itong si Ping Lacson. And maybe diyan na din pumapasok yung issue ng moral ascendancy. Kaya tama lang naman na tinawag siya ni Ping Lacson na walang moral ascendancy. 'Di ba? Ano ba itong sabi ni Ping? She, Amy, makes a lot of noise, criticizing the 2026 budget for having pork. But she had pork in the 2025. But she had pork in the budget. She has no moral ascendancy. Diba? Ano bang ibig sabihin ng moral ascendancy? Hindi lang pagiging malakas magsalita, kundi ang pagiging consistent. Pagiging transparent at pagiging handa sa tanong. So, kung ikaw ay tumatanggap ng allocable funds, 'di ba? Tapos may pagkakataon ka naman na magtanong doon pero hindi mo ginawa, tapos ngayon galit ka, malamang talaga puputaktiin ka. 'Di ba? Bakit kaya galit mga minamahal si Ping Lacson? Syempre, 'di ba? Nagulat siya Oo. Nagulat itong si Ping Lacson na ganito pala kalalaki ang mga nakukuha na itong mga senador na 'to. 'Di ba? Alam naman natin na itong si Ping Lacson is good governance talaga yung advocate niyan for transparency, 'di ba? Kaya hindi din natin mawari kung bakit galit na galit din ng ibang senador kay Ping. Kasi nabubunyag niya yung mga hindi dapat. Beside pa doon, nasisira niya ang katahimikan at na-expose niya yung sistema. Alam naman natin na itong si Ping Lacson, ulit-ulit kong sasabihin sa inyo, ay talagang tutol po sa pork barrel. Tutol sa pagbubunyag ng budget insertion at hindi to kasama sa mga gentleman's agreement. Kaya alam natin ang hugot ni Senator Ping Lacson. Alright. Maaring magamit umano para sa panibagong impeachment complaint laban kay VP Sara. Pero kalaunay, itinanggi na ito ng ilang senador dahil hindi naman daw kailanman napag-usapan sa budget process ang impeachment ng bise. Pinasinungalingan na rin ni Lacson ang pahayag ni Marcos na bawal daw pag-usapan sa Blue Ribbon Committee ang anumang ugnayan ni former House Speaker Martin Romualdez sa flood control scandal dahil never naman daw sumipot sa pagdinig si Marcos. Sabi ni Lacson, the best response to nonsense is silence. Pero pahuli niyang hirit, baka raw gustong mag-apply ni Senator Amy bilang miyaw-miyaw ng Senado. Uminit yung mga yan, no? Pag mabigat ang baba ay daldalera. Focus ka na lang sa pagbabatak ng mukha mo, Baba Marcos. Diba? Ganon talaga. Pag corrupt, ayaw maingay, baka mabuking. Diba? Ay, nako, ngayon, mayroon ka palang 2.5 billion. Kaya nga sabi ni Lacson, ay allocables meaning proposal. Bakit kailangan magbigay ng wish list ang mga senador at congressman? Trabaho yan ng DPW. Oy, totoo. Malaking punto to, mga minamahal. Diba? Panibagong miyaw-miyaw ng Senado. Alright. Sige, kayo ano yung masasabi nyo dito, mga minamahal? Again, it's me. Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.